Ang ganda ng kulay niya, no? Ramdam mong fall season na talaga. And so like for maize, we have. Anong gagawin natin dito sa Pakain mo sa mga animals. papakain daw sa pagbisita? Hours of operation. The grandma and the grandpa. And these are the pumpkins. Pumpkins. Anak ko, you sit down and have. A little bit. Oh, that's hot. Ayan na. Thank you. Just black coffee. Perfecto sa tinola. Right there. Anak, kuliin mo pang tinola natin. Oh, they're eating the bugs. Nandito kami sa tent ng kung saan nag-gather yung mga volunteers ng Red Cross at may event sila dito. Nakikitag-alaw lang kami ni Bunsuni kay Mrs. T. Kaya ito yung mga pagkain namin. Binayaran namin ito dahil hindi kami member ng Red Cross. Pero yung mga Red Cross trip tulad ni Mrs. T ay libre. Binigyan kami ng kale para pag may nakahalubilo, may nakasalubok kami mga hayop, farm animals, pwede namin ibigay ito. Tulad ng kuneho, kambing siguro. Ewan ko kakainin ito nung hen, nung inahin. Right, kaibigan, magbibili ako mamaya pag namasyal na kami dito sa farm na ito. Hindi ito yung typical farm namin, pero ito yung Forsyth na paborito namin farm, pero maganda rin ito. Again, mamaya muli. Tingnan nyo yung greenhouse na to. Greenhouse dito sa farm, mukhang tila nasira na itong plastic niya rito, yung wall niya. Hindi na ako papasok. Pero may mga kamatis pa sa loob. At I'm sure yung mga broccoli nila, mga asparagus, yung mga nabubuhay pa ngayong fall. Maganda kapag may plastic ka nito, yung greenhouse. Nakikip mo yung init at nape-prevent mo yung frost kasi madalas ng frost ngayong panahon na to, fall season na eh. Gusto ko magkaroon din ako ng decenteng greenhouse din sa likod bahay namin. Pero we'll see. Titingnan natin 'yon. There's my kale. Ito ang kale ni Bunsunita. Binigay ito sa amin nung nag-entra kami sa farm. Kung sakali mang may makasalubong siya mga livestock, mga farm animals, pwede niyang maibigay. Siguro sa kuneho, sa kambing, o maybe sa kabayo. Kale ito yung mga halaman na nagtatribe sa fall season. Mahilig sila sa malalamig na mga panahon. Perfecto itong sa ganitong panahon. Nagtanim ako nito noon, last year lang yata, 2 years ago, pero hindi successful. Russian kale yung kinuha ko noon eh. Pero I can always plant these. Alright. Papunta kami sa sheep kung saan papakainin ni Bunsunita yung mga tupa. Hali kayo. Ito na si Bunsunita at
look! Are you jealous? Oh, he wants food. He just wants He wants food. food, Oh, okay, bye-bye, babes. Oh, you're picky. Again? Oh. You're picky. What about you, buddy? Oh, you love it. Look, you smell great too. Mukhang bit by bit. Ay, what? Alam niyo mga kaibigan, naalala ko sa Pilipinas, sa probinsya namin, ang nung kabataan ko, meron kaming tatlong kambing. Yung tatlong kambing na yon ay ibinigay para talaga sa akin. At ang aking responsibilidad, trabaho ko ay kailangan ko na tuwing umaga dalhin sila sa isang parang kung saan maraming mga halaman, damo. Itatali ko sila at pababayaan doon. Kinahaponan, bago magdilim, kailangan ko silang kunin at ibalik muli sa likod bahay namin. May mga ilang pagkakataon na namimiss ko yon dahil alam niyo na kabataan, hindi may mga ilang bagay na minsan ako nang kukuha kahit madilim na. Napakasimple ng panahon nung kabataan ko. Nakaka-miss din. Ito yung mga bagay na hindi maintindihan hindi ma-expose yung aking mga anak dahil iba mundo nila sa kanilang mga magulang. May konti nga pala akong ubo, pero nilalabanan ko, ubo lang yan. Kaya minsan papalya yung boses ko at nagbabago, lumalagong. He loves it, huh? He's eating all of them. Wow! Yeah, kaya binibigyan kami dito ng pagkain. It's more like para sa mga bata. Pwede ka rin sigurong humingi dito kung adult ka at wala kang kasamang bata. Pero this is a nice experience para sa kay Bunsunita, sa mga bata. Teaches them how to get close to nature, di ba? Yung simple farm life. Ang ganda nitong brown na to. Alam niyo nga pala kaibigan, yung aming kambing na panahon ko ay yung mga mature, mga adult, 300 pesos na yon. Malaking bagay na yon. Sabi nga nila, dalawa lang ang kunin mo, dalawang babae, isang lalaki, at dadami na yon dahil marami silang mga anak. I love that. See that white one? Okay, anak. That's it. That's it, no more. May maliit to. Same size as you. Hey, little buddy. Take. Okay, vegan, tupa, sheep. Diyan nyo ako makikilala sa channel. Mga damit ko ay karamihan ay wool. Nga pala. Paalala, ngayong winter, yan ang isa sa mga pinakamabisang damit ninyo. First layer at mid layer, meron kayo niyan, at magandang coat. Kahit minus 40 kaibigan, kayang-kaya ninyo. Magandang coat o magandang jacket na windproof at waterproof, maganda yon. Tandaan ninyo, manok kayo ng paraan para makakuha kayo ng wool. Right? Dahil mabisa yon. Natural alpaca or sheep or ito ngang tupa, magandang mid layer na damit ninyo yan panlaban sa malupit na winter dito sa Canada.
line up para sa tractor ride. Yeah, you come up here. Traktora, hihila sa amin. Everybody remain seated. Don't reach out to grab leaves, branches, trees, or anything like that. They do brush along a little close. It does get a little muddy here and there, so the wagon will do a little bit of swaying around. Are you responsible? I need her maybe to sit over here so someone's responsible. Count how many we lose, okay? Just so I can keep track, go back later and get them. Don't leave the wagon or I'll leave you in the very back of the farm. I'll leave you in the very back of the farm with the wild turkeys and the coyotes. And the big Seatbelts! Invisible seatbelts. Salamat. Kaibigan, narito si Leon Guerrero dito sa Canada. Ito si Leon Guerrero. Siya yung tagabantay ng mga kalabasa. Ilang taon na ba ito? Hindi na kasama. Ay, naku, kasi di ko alam na pwede ka lang. Kaya ko, tali lang. Sa Scarborough kayo? 20 minutes north of Toronto. Oh yeah, that's the compost. Yun ang aking dream compost. Right there. Kapag nagtapyas sila ng mga halaman nila, doon na tinatapon. Wild. Halfway na kami. Ito may mga broccoli and Brussels sprouts. Mukhang sinusundan tayo ni Leon Guerrero. Umikot siya para makita nyo siya. Ito siya. Right there. Ang bilis pauwi na, bubalik na tayo. Ito yung mga nakita nyo nakaparada to, mga attachment to, magagamit pa rin niya yan sa mga tractors. Itong tractor na to ay, ang brand nito ay John Deere, o sa iba ang tawag ay John Deere. Yung John Deere na to ay ititil matagal na, matanda na to, maybe in the 90s. Back then, made in the USA pa sila. I heard na yung kumpanya ay minod na sa, nag-outsource na sila, minod na sa ibang bansa. At nakakalungkot yun. Gravel road.
Itong equipped na tractor na to, kaya niyang magtulak ng snow. Maging plow truck o maging malaking, pwede mong i-attach yung malaking snow blower para maklear ang mga daanan, kalsada, parking lot. Kaya tumitingin yung driver, wanna make sure na walang hahawak ng mga sanga, walang sasabit, walang i-extend yung kanilang mga kamay. Bumpy ride dahil muddy. Kita ninyo maputik, maraming mga bumps, pero kayang-kaya ng tractor to. Ito ang dahilan kung bakit gamit ng mga farmers to. Walang problema pagdating sa mga ganito, mga snow, mud, uphill man, may hila-hila man siya. Ito ang ultimate na mga workhorse ng farmers dito sa Canada. Paminsan-minsan tumitingin siya sa likod, wanna make sure na nagbe-behave ang mga pasahero niya at hindi walang pasahero nag-extend na humihila ng mga sanga o humahawak sa mga puno, mga dahon para sa souvenir, dahil hindi biro na matrap yung kamay mo rito at mabalian ka, o worse, baka maputol ang mga kamay mo o braso. Although wala pa ako narinig talaga nun. Importante dito na yung kaligtasan lagi dahil uso dito kaibigan ng mga yung pagdidemanda, yung sue na tinatawag. Cornering, he's looking. Yeah. Mahaba ito pagka-ikot, bumalik. Nag-off-road, ibang ruta to. Dahil kahoy lang ito, pinakulang screw sa bawat indak, sa bawat bump, nagsisway siya side to side, left to right, at parang natatanggal itong kahoy. Pero I think we're safe, we're okay. Marami na kaming beses sumakay sa ganito at bihira lang naman ito tuwing fall season, Halloween, or November, October, ito nangyayari. Malaki ang lupain nila dito. Sa paborito naming farm na pinupuntahan sa Fawcett Farm, lalo na yung original noon, yung kung saan nag-move sila noon 10-15 years ago. Nandito sila sa Markham, ay iniiwan kami dito ng traktora ng rides namin at dito kami binababa. Parang ganito sa woods, at kasama maglalakad kami at may makikita kami mga gawa-gawa ng mga farm tulad ng nandito tayo. Tulad ng mga parang candy house, yung mga woods, parang mga comic, parang mga fairy tale na mga nababasa niyo sa book, child book. Maglalakad kayo doon hanggang sa madarating nyo yung dulo at ma-pick up ulit kayo ng tractor pabalik sa main attraction ng farm. Ito na kami, ito na naghihintay ng mga tao tabi-tabi
He's a good driver. Alright, nandito na kami. Picturean kita yan. Ha? Picturean kita. Dito. Hindi na. Okay, thank you. That's it? Really? Watch your step. Do you need a hand? Watch your step. No, no. Alright. Watch your step. Yeah. Watch your step. Okay. Was that a good ride? Yeah? Okay. All right. Good job. We're just going back. Okay. Yumi's right there. You're You need welcome. more broccoli, man. Kaya Yumi's right there. Okay. You're welcome. Wonderful ride today. Thank you so much. Thank you. Okay, you need a ticket. Yellow ticket. Nana has a meeting for 20. Okay. They gave So us where are we more going? Cow. I want to go see the cow. It's okay. You wanna what? I want to see the cow over there. There's a cow? There's a cow, Dad. Okay. Hi, ito yung kanilang lama. Huwag kayong lalapit masyado dyan dahil baka maduraan kayo. Mahilig silang mag-spit. Ito kaibigan, maliban sa sabi ko sa inyo ang tupa or sheep na mga yung wool na mga sweater at shirt and even coat or jacket na gawa dito ay napakaganda. Gawa sa sheep. Maganda rin kung gawa sa lama. Halos side by side sila. Minsan yung pinaka-top ng sheep na merino wool at ito halos pareho din ng warmth, yung komportable sa winter, yung magbibigay init sa inyo. I consider this, okay? Meron akong lama sweater na kinuha ko sa CNE. Oh yeah, I'll follow you. Look, Is that the fainting goat? yung goat na yan parang gazelle. Look at the legs. At may baka din sila. It's a Ford pickup. I thought it was a Chevy. Isa sa mga paborito ko ng mga naulam natin, mga Pilipino, ay tinola. Hindi ko maiwasang mag-isip na kumuha ng isang inahin dito. Siguro dahil free range sila at natural ang mga pagkain, napakasarap siguro nito sa tinola. Lalo pat may mga dahon ng ampalaya pa rin ako sa likod bahay. At may papaya, di ba? Natatakam tuloy ako sa tinola para sa hapunan. You got some chicken. And let's go.
kaibigan, hanggang dito lang. Hanggang sa muli pa dayon.